Hello, Kathden fans! Sold out na rin si Kath, mga kasembreros. Tapos, itong post ni Mami Min, and then, masaya pareho ang Kathden. Tamang-tama, no? Saktong-sakto yan at marami pang ibang items natin, mga kasembreros. So, ito, ihahabol ko ito, mga kasembreros, kasi kanina, hindi ko na sabi yung detalye dun sa may pasabong nga naman Catherine bukas. Yung itong kanyang Rexona na sold out na rin pala, mga kasembreros, no? So, pasensya na po, late ko po na nasabi dun sa kanina hindi ko na-mention. So, Rexona Metro Manila 10 Miler Series and Run Rio Incorporated. So, when a finale sold out, QC Runners, you made it happen. So, dito na yung address, no? Yung sa assembly area bukas. Check out the race routes for Rexona Metro Manila 10 Miler Quezon City leg on November 23 at UP Diliman AS Parking. Okay, so pag nasa UP Diliman kayo, ay punta kayo dun sa AS Parking. Magtanong na lang po kayo sa mga guard, mga kasembreros. Sa mga security guard kayo or mga estudyante doon, magtanong, mga kasembreros, no, sa UP Diliman. Tapos, the campus is set. The hype is real. Let's gear up for the grandest leg yet. Pro tip, arrive at least an hour early. So, kailangan maaga kayo, mga kasus, kasi may registration, para hassle-free din kayo sa preparation para dun sa karera or sa race bukas, mga kasembreros, no, sa jogging. And don't forget to stay fresh with your Rexona Dio from start to finish. So, wala may Rexona kayo, mga kasembreros, ha? Hashtag MM10 Miler Series, hashtag Rexona 10 Miler, hashtag Conquer the Metro 10, hashtag Rexona PH, hashtag Ron Rio. So, parang naging voice talent tayo dito, mga kapos. So, yan siya, nasa AS Parking. A as in Alpha, S as in Sierra. So, AS Parking, mga kapos. Siguro dun sa mga nagpa-park ng kotse at sasakyan, so doon magsisimula. Kasi mga, parang binakante nila para sa bukas na event, mga kasembreros. So, kita-kits, no, yung mapupunta doon. Of course, tayo ay hindi pwede kasi dito tayo sa Davao. Hindi tayo pwedeng lipad doon, mga kasembreros. So, yun po. And then ito, parehong masaya ang Kathden, mga kasembreros. So, pinost ng isang Kathden admin, no? Itong dati nila na spotted sila, mga kasembreros. Doon kumain sila. Si Girly Zell Shin Osni, no? Posted si Girly Zell, ito ay Kathleen admin din siya, no? Solid fanatic din ito, mga kasembreros. Happy sila dito, we're happy for them also. Tapos heart, tapos mukha na may heart, tapos cover ng mouth na. So ito po ay spotted sila kumain. Parang nag-stop over sila dito nung time na papunta yata sila sa airport ng Jensen, if I'm not mistaken. Or galing na sila sa Canada nito, mga kasembreros, no? Tapos pauwi na dito. Tapos nag-stop over sila para kumain kasi nagutom ang dalawa. So yun siya, mga kasembreros. Naka-black silang dalawa, mga kasembreros. And then naka-cap si attorney, naka-sombrero. Tapos kumakain-kain silang dalawa, mga kasembreros, no? Kasi nga ay masaya. So actually, grabing tawa ni Ma'am Catherine dito. At saka ni phenomenal box office queen, mga kasembreros. Pag silang dalawa ang nagsama, ay talagang halakhak to the max kahit wala silang pakialam. Ang importante ay masaya silang dalawa, mga kasembreros. So, ewan ko sa dalawang to. Sobrang saya nila, mga kasembreros. So, ipagpatuloy ang kasiyahan kapag magkaroon ulit ng project at tuluyan na sa kasalan sa susunod. So, magalit na naman ang mga boto kay Mayor Mark Alcala at saka kay Daniel Padilla. Wala na si Daniel Padilla at saka si Mayor Mark Alcala kasi si Mayor Mark Alcala ay may Sanya Lopez na siya at saka si Daniel Padilla naman ay may Kayla Estrada. So, wag natin silang gambalain, no? Kasi pareho na silang masaya sa kani-kaniyang mga partners, mga kasembreros. So, yun po. And then ito, yung bagong post, sige, ito muna. Share ko lang ito, mga kasembreros, na sobrang cute ng ginawa dito ni Alden. Nung naging bagger siya, kung naalala nyo, this was 2015 or 2016 pa yata, if I'm not mistaken. So, na-repost lang ng isang admin. So, ang cute ng ginawa dito kasi, di ba, nag-bagger siya.
Tapos, namumukhaan siya tayo kilala ng mga bumibili. Tapos si ate na isa dito, muntik nang atakihin sa puso. Muntik na atakihin sa puso na makita si Sir Alden Richards kasi nga sobrang gwapo and kinikilig si ate. And ang dami nakaka-recognize sa kanya. Sabi niya, Alden Richards, the Alden Ricky. Sabi niya, Alden Ricky? Hindi ako si Alden Ricky. Sabi niya, kamukha ko lang po yun. Sabi niya, marami nga nagsasabi na kamukha niya daw, sabi nga gano'n ni Alden. Tapos, sabi niya, pinatulan naman ng isang ate, sabi niya, oo nga, kamukha mo, kaya huwag ka na mag-bagger, mag-artista ka na. Sabi niya gano'n niya ni ate, mga kasus. Ang dami ang kulit nito. Pero throwback lamang ito, mga kasus, na matagal pa. Medyo totoy-totoy pa si Sir Alden dito, no? Way back 2015 or Aldab era. So, ito siya, mga kasambreros, no? Yung naging bagger sa isang mall, si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros. So, sino mag-aakala, no? Yung dating pasimple-simple lang, no? Na Alden Richards, pambansang Bay, no? Ay talagang naging ultimate na multimedia superstar, mga kasambreros. And then naging CEO, naging businessman, naging brand ambassadors ng mga bigating mga brands, mga kasambreros, BDO, na-invite sa financial education sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakamit niya si Tom Cruise sa Mission Impossible, invited sa Vietnam, produce ng pelikula, naging director. Nahilo ako. Tapos meron pang wonderful moments sa music festival na first time ever collaboration at saka adventure na gagawin niya sa December 6 and 7. Nakakalula. Ikaw na talaga. Sa'yo ng corona, Sir Alden Richards. So yun po, no, nakakalula talaga. And then ito, nag-share, no, ng isang video clip behind the scenes doon sa Someone Someday na shoot ni na Ma'am Catherine at ni Sir James Reid, mga kasambreros. So, tama nga ako. So, si Jade and Jude ang pangalan ng kanilang resto bar, parang refreshment bar, something like that. Tapos si si James Reid ay parang siya yata yung may-ari ng bar na ito. Tapos ay may mga drinks, of course. So, tapos, yun, siguro magkakaroon sila ng duwaan, maghihiwalay, magkakaroon ng third party, and so on. So, parang ganun siya. So, parang parang yung kay Sir Alden Richards, dati na nasa bar din siya nagtatrabaho. Doon sa may Hello, Love, Goodbye nga, mga kasambreros, na kung saan ay, alam natin, nagkaroon sila ng issue dahil naunang pumunta ng Canada si Ma'am Catherine Bernardo. So, baka may similarity na sa kwento ng Hello, Love, Goodbye, mga kasambreros. So, yun naman talaga, no? Medyo nare-recycle na lang din naman yung mga kwento sa teleserye, sa mga series, sa mga pelikula, and so on. Pero, yun, may mga bagong sipa naman yan pagkalabas ng sa mga platforms, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros, doon sa may Zinfluential, mga kasambreros. So, maliban kina Ma'am Catherine at saka Ma'am Dali De Leon na kapapananalo, mga kasambreros, nanalo rin pala yung post dito ng MMW Entertainment PH, yung breakout artist Hey June, tapos P-pop artist, P-pop group ay ang SB19. Sa music artist naman ng Cup of Joe, filmmaker. So yun, si Ma'am Direk Cathy Garcia Sampana ay nanalo din siya bilang filmmaker. So iba yung kanilang terms. Kunwari, di ba, filmmaker, dapat best filmmaker of the year. Sa kanila naman, as in F-E-E-L, filmmaker Cathy Garcia Sampana. Scene stealer ang mutya ng Section E. Dynamic duo si Will Ashley at saka si Bianca De Vera. Tapos style star nga si Ma'am Catherine Bernardo. Sa food vlogging naman ay si Ninong Rai. Tapos Wonder Lauren Uy, mga kasambreros. So hindi pa tayo na-recognize as educational content creator, kasombrerong Dennis. Sa mga trivia at kalaman. Joke lang po, mga kasambreros. Pinapatawa ko lang po kayo. And then ito, ang cute ng post din ng nito nung ABS-CBN kay Ma'am Catherine, mga kasambreros.
na kung saan ay na-recall nila no yung tawag ito, yung sequence ba ng achievements ni Ma'am Catherine mga kasombreros through the years nung maliit pa siya. And then nung sabi dito no, tinlag nilang ABS-CBN, Capex official, is with Catherine Bernardo official and ABS-CBN and so on. Now one of the country's biggest stars dubbed as Asia's superstar Catherine Bernardo. So tapos may mga pictures ni phenomenal box office queen nung maliit pa siya, nung dalaginding pa siya, and then hanggang sa naging Asia's multimedia star na nga siya mga kasombreros. So although this was 3 days ago and nag-circulate nito online, hindi ko lang nakita yung pinaka main source mga kasombreros or pinaka main na nag-post. So yun, Capex official, tapos tinag niya of course ang ABS-CBN dito mga kasombreros. And then ito, next item natin. So ang cute nito no, si Sir Alden, naka-blue siya dito. Tapos parang ano siya, kinukuhaan kung yung parang simpleng behind the scene din ng ginagawa niya during commercial no. Parang dito. Pero ito po ay medyo throwback mga kasombreros no, medyo makulit-kulit na. Medyo hype dito ang dating ni phenomenal box office cinema king mga kasombreros. So naka-blue siya dito. Tapos kunwari ay nakatingin siya doon sa mga kasamahan niya mga kasombreros, nakaupo siya. Tapos ay masaya sila mga kasombreros no, as part ng kanilang endorsement video. So yun po. Pero medyo matagal na ito para sa kanyang, if I'm not mistaken, hindi siya tied kasi kung tied dapat orange mga kasombreros. Pero something na pabango or pwedeng BDO mga kasombreros. Ano lang siya, maikli lang kasi siya mga kasombreros. And then ito, sobrang cute na napansin ni Jepoy. No, si Jepoy po ay isang Kathleen admin din po. Jepoy Celebrity Studio. The Hug. Yung pagyakap doon ni Sir Alden doon sa Hello Love Again nga mga kasos. 12 hours ago ito. Yung pagyakap na sobrang higpit ni ni Sir Alden kay Ma'am Catherine. So siguro nanggigigil nanggigigil na si Tisoy mga kasombreros kay Tisay, kung kaya ay kahit hindi na requirement, hindi na kailangang magyakap or maghug, ay nakayakap pa rin si phenomenal box office cinema king kay phenomenal box office cinema queen. And then ito, so yung post nga ni Mami Minham, nag-post siya kagabi ng dito sa pinopromote niyang movie ni na Angelica Panganiban at ni Zanjo Marudo mga kasombreros na Anne-Mary. So nag-post din si tinag niya si or parang ni-repost niya yung post niya Attorney Joji na parang isa yata sa mga producers ng Anne-Mary na pelikula. So with every ending a new story begins. Here's the official poster of, so ito yung official poster ng Anne-Mary mga kasombreros. An official entry to the 51st Metro Manila Film Festival starring Angelica Panganiban, Zanjo Marudo, Tom Rodriguez, Solan Yusuf, Nico Antonio, and Eugene Dumi. Kasama pala ito si Eugene of course no, written by Chris Martinez and Therese Cayaba. So producer dito ay sina Joji Alonso, si Attorney Joji nga, si Hilmer Roque, and Mami Mi. Producer pala siya. Sorry. So ngayon ko lang nalaman, sorry po mga kasombreros. So producer pala, isa pala sa mga producers, si Mami Min, no? Grabe, nag-adventure na rin si Mami Min, no? Iba-ibang may business na, no? May manager pa siya ni Ma'am Catherine, and then producer na rin siya, o diba? Nakita natin yung ventures ng Kathleen, no? Si Daddy Bay, na rin, no? Endorser na rin mga kasombreros. So nakita natin yung pamilyang ito, may sila, may mga kakaibang ginagawa na ngayon, na alam natin na pinangungunahan ni Sir Alden. Kung pa si Sir Alden nag-venture ng iba-iba, tapos malalaman na lang natin ngayon, iba-iba na yung ventures din nila, no? Maliban sa business, nagpo-produce na rin si Mami Min. So parang nakita natin yung pattern. So nakita natin yung similarities nila mga kasombreros, no? May mga pagkakapare-pareho na sila. Ngayon tatakbo na naman si Ma'am Catherine para sa fun run, no? So talagang
nagkakaroon sila ng isang dito parang takbo ba yung path mga kasembreros na they're exploring para ma-discover nila yung mga bagong kakayahan nila, bagong strength nila. So, di ba? Ganun mga kasembreros, no? Sobrang nakakatuwa lang na nagkakaroon sila ng isang adhikain. Magkakaiba-iba lang ng lugar, of course, magkakaiba-iba lang ng brands, magkakaiba lang ng situations. Pero nandun yung idea, yung yung mindset, yon. So yung mindset na mag-explore sila ng iba't ibang mga venture sa buhay. So grabe no, nakakatuwa ako tuloy napapaisip na ulit ng mga bagong contents sa aking trivia at kaalaman as Little Kuya Kim. So mamaya ay baka mag-trivia ako ng bakit nga ba maanghang ang sili mga So mga kasembreros. So by the way, kung gusto niyo po akong i-follow sa aking TikTok account, doon puro naman trivia, kaalaman, and fun. Ang aking TikTok account po ay Kasombrerong Dennis 2023. So 56,000 followers yata ako doon, if I'm not mistaken mga kasombreros, no? Pero yun po, kung gusto niyo lang po, no? Doon po ay may matututunan din po kayo. Alright, so yan ang sa ating Kath then items, no? Naubos na. So, pero abang pa kayo kasi meron pa tayong isa. Sana po ay pangin pa natin ang Word of God. Today is November 22, 2025. Saturday na po, no? I hope you're enjoying your Saturday so far. Sana po ay pangin pa natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito ha. Ang title natin ay Sumunod Pa Rin. Romans chapter 6 verse 17. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet ye obeyed from the heart that from of doctrine to which ye were delivered. Ito mga kasombreros ay sulat no, ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma or Rome mga kasombreros na capital city ng Italy. So in-express niya dito yung about yung transformative power ng God's grace sa ating buhay. Yung God's grace, parang ito yung gasolina. Ito yung fuel ba? Ito yung gatong mga kasombrero sa atin para tayo po ay gumawa ng kanyang kalooban, no? Sumunod sa kanyang espiritu mga kasombreros. So, parang kung walang apoy or gatong yung isang may niluluto ka tapos kailangan ng kahoy. So, kung walang panggatong, syempre hindi magkakaroon ng apoy. Sa gasolina, no? Hindi tatakbo ang isang sasakyan kung walang gasolina. So ito, sasabi ng Apostol Pablo na yung grace, no, yung grasya, yung pag-ibig, yung awa, yung habag mga kasombreros, pagpapatawad at ang kadakilaan ng Diyos ang dapat na maging source ba or fuel natin para gawin yung kanyang kalooban sa ating buhay. So this particular verse or scripture conveys a message of liberation in obedience that emerges from a heartfelt response to the teaching of Jesus Christ. So, yung turo, nandun yung response, yung heartfelt response mga kasombreros na sumunod pa rin. Na kahit na makasalanan tayo dati, sabi dito, though you were slaves of sin, mga alipin ng kasalanan. Kapag ang isang alipin ay under sa master, under sa amo, kung ano ang sabihin ng amo ay siya po ang nasusunod mga kasombreros, di ba? So parang ganun din po sa kasalanan. So kung naging alipin tayo ng kasalanan, ang sinusunod natin ay kasalanan. But before yun mga kasombreros, bago natin tinanggap si Lord Jesus Christ or bago natin narinig ang kanyang mga turo mga kasombreros, ngayon ay hindi na tayo alipin ng kasalanan, but we are servants, no, or children of God mga kasombreros. Dati yun, no, ito po ay kanyang sinasabi sa mga marami pa rin naman ngayon mga kasombreros na mga hindi sumusunod at saka hindi gumagawa ng kalooban ng Panginoon because they're still under sin mga kasombreros. When Paul says you were the servants of sin or slaves of sin, he reminds us that before accepting Christ, bago natin tinanggap si Lord Jesus Christ, we were bound to sin and its consequences. So lahat po ng sin, lahat po ng kasalanan mga kasombreros ay meron po talagang consequences. Whether we like it or not, meron po talaga siyang kabayaran. Kasi parang parang credit card, no? We enjoy now, pay later mga kasombreros. Meron talaga siyang kabayaran or consequences or punishment mga kasombreros. So sin often understood as our collection or rebellion against God holds us captive. However, the beauty of grace is that
It offers freedom. It offers us freedom and a new identity as we choose to follow Christ. So, choose, meron talagang pagpipili mga kasambreros. Ito yung sasabi natin na may freedom of choice and merong power of choice mga kasambreros. We have, meron nga tayong freedom of speech, di ba? Freedom to assemble and then make a peaceful rally. Sa ating pananalita, meron tayong freedom. Kasi kapag wala tayong freedom, siguro pag nakapagsalita ka, pag nakapagsalita ka ng hindi mo sasampalin ka agad, no? Pagkasalita ng tapos papatayin tayo agad ng Panginoon. So, grace, no? Dati sa Old Testament talagang pagka ikaw ay nagkasala, ikaw ay paparusahan agad, no? Kung diretsyo, rekta yung pagpaparusa ng Panginoon, mga kasambreros, sa mga taong makasalanan, no? Kagaya sa time ni Moises, no, sa Sodoma and Gomorrah, and so on, mga kasambreros. So, sabi nga dito ni Pastor John Piper, you must remember that although we were once slaves to sin, the path of obedience leads to abundant life and true freedom in Christ. So, ang pagkakaintindi lang kasi ng mga tao, mali, no? Ang akala nila kapag na-born again ka, kapag na-convert ka into Christianity, kapag nanampalataya ka sa Panginoon, kapag sunod ka na sa Kanyang kalooban, marami ng bawal, marami na, limitahan mo ang iyong buhay, limitahan mo ang iyong gusto. Actually, hindi. No, mas ma-enjoy mo, mas ma-maximize mo, mga kasambreros, yung buhay na kasiyasiya, yung buhay na punong-puno ng purpose, yung punong-puno ng meaning, yung punong-puno, yung hindi man sa lots, hindi man marami sa material na bagay, sa pera man dyan, but you have satisfaction, which is hindi nabibili, mga kasambreros. Marami namang mayaman na marami namang mga mamahaling bag, no? Branded na bag, branded na mga gamit, branded na mga cellphones, mga sasakyan, mga bahay, mga pera, no? Karangyaan. But still, they're still wanting for more. Gusto pa nila ng ganito, gusto pa talaga ng ito, gusto pa. So parang walang satisfaction ng tao. No, ganun siya, mga kasambreros. Kapag wala ka sa Panginoon, parang sabihin mong ang dami ng meron ka, pero parang may kulang. So ganun siya, mga kasambreros. And nga no, maraming mga artista na rin ang nagiging born again, mga kasambreros, na because they found the meaning and real purpose ng buhay, which is magkaroon ka man ng maraming kondo, maraming kabahayan, property, and so on. Kung wala ang Panginoon, parang repeat the process lang. So pag after mong mga anak, magkakaroon ka ng apo, tapos mamatay, so same process. Pero kung ginawa mo ang kalooban ng Panginoon habang ikaw ay nabubuhay, so kung masabi mong kontento ka na and satisfied ka, mga kasambreros, because you are doing the purpose and the will of God na guided by Him, mga kasambreros, and you are living by faith. To gain a complete understanding of Romans 6:17, we must look at its context within the book of Romans. Paul writes to the Roman church to explain the essence of Christian faith, addressing both Jews and Gentiles. He emphasizes the importance of grace throughout the letter. This chapter specifically discusses the believer's relationship to sin and the effect of Christ's death and resurrection. So, yun nga, mga kasambreros, no? Ang pananampalataya, mga Christian faith ang dinidiscuss dito ni Apostol Pablo, mga kasambreros. So as we observe how this verse is anchored in the larger theme of salvation, we recognize that it fundamentally illustrates our move from spiritual death to vibrant living through Christ. So kasi, di ba, ang Diyos natin ay gustong-gusto ng balanced life. Hindi niya gusto yung parang ang dami nating ginagawa, pero at the end of the day, parang wala tayong na-accomplish. Pagkatapos sa pagkaumaga na naman, same process, same routine, same agenda, no? Parang pabalik-balik. Parang wala siyang sense of purpose and meaning, no, mga kasambreros. So yun po yung kaibahan na iba kasi yung experience, yung ikaw mismo yung ma-feel mo sa sarili mo na nararanasan mo talaga siya kaysa sa maririnig mo lang siya, mga kasambreros. So ganun po ang kaibahan na kasi individual naman ang salvation, hindi tayo pwedeng i-save ng ating magulang, ng ating principal, ng ating office mate. Kapag namatay tayo, hindi po tayo masisave at masasalba, mga kasambreros, ng ating nanay, ng ating tatay, ng ating kapatid. Tayo po mismo ang haharap sa trono ng hustisya ng Panginoon. And there, we will be judged individually according sa ating pamumuhay dito sa lupa. No? So kung paano tayo namuhay ba tayo ng may pag-ibig, or meron pa rin ng palataya, sunod natin ang kalooban niya. Did we love Him with all our heart, mind, soul, and strength? And did we love our neighbor as we love ourselves? No, pang ganun, mga kasambreros. So, parati nating tatandaan na hindi tayo maliligtas ng ating
kumapakapwa-tao. Only God can, mga kasembreros. So the phrase from doctrine represents the teachings we have received, emphasizing the importance of understanding the gospel message. This change reflects a deep understanding of God's truth, leading us to a new way of living that is distinct from our previous sinful lifestyle. So yan, yung previous natin ay naging alipin tayo sa kasalanan, but after we received and accept Christ ay nagkaroon tayo ng mapapagbabago, mga kasus. So that is why from obedience, no, ay nagkaroon tayo ng bagong identity. So ang lesson natin dito ay yung i-appreciate natin ba yung kahalagahan, yung importance or significance ng grace sa ating buhay, mga kasembreros, na sometimes ay taken for granted natin yung favor ng Panginoon na ito sa ating buhay. Kaya parang relax-relaxan tayo, wala tayong ginagawa na mag-share man ng pasasalamat at saka salita ng Panginoon. Wala, mga kasunod, wala tayong time sa pagbiblia, wala tayong time sa panalangin because parang ang buhay ay relax-relax lang, no? Gusto mo lang enjoy, no? So, enjoy naman. So, but not to the point na wala tayong time sa pagbabasa ng Biblia and sa paggawa, of course, ng kanyang kalooban, mga kasembreros, doing the will of God. So, ano nga ba yon? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. So, paano mo mamahalin ng Panginoon kung wala kang panahon sa Kanya? Hindi ka naglalaan ng oras, di ba? Quality time is one of the most important love languages na dapat nating taglayin, mga kasembreros. And yun nga, no, ang pagbabasa ng Biblia, ang pagsisimba, panalangin, and of course, sa lahat ng scenarios ng ating buhay. Nasa bahay man tayo, trabaho, paaralan, nasa mall, nag-aantay ba ng sasakyan, nasa loob ng sasakyan, nasa loob ng bus, nasa loob ng tricycle, nasa park ba tayo, kung saang lugar tayo, mga sa palengke, kahit saang lugar tayo, mga kasus, kapag daladala natin ang Espiritu ng Panginoon, ay magbubunga yan, no, ng pag-ibig, patience, kahinahunan, gentleness, faithfulness, no, katapatan, and kabutihan, mga kasunod sa pagpapakumbaba ng loob. Minsan nasa sasakyan ka, nagkakainitan kayo kasi yung iba matagal sa traffic, tapos so marami, no, those are the tests ng buhay, ng patience ng ating pagiging Kristiyano. How we deal with our everyday situation or everyday lives, mga kasmeros, really matter to God. Kasi doon natin test yung ating character. Pag tinest bang patience natin, magiging impatient ba tayo at magiging war freak, no? May pag-away tayo. Pag na-test yung gentleness natin, nagiging parang nakawalang leon tayo, no? So ganoon, mga kasembreros. So yun po, no, yung ating actually marami ang lesson. And last na lang ay in-encourage tayo ng Romans 6 verse 17 na yakapin natin yung ating identity bilang follower ni Kristo. Hindi po tayo follower ni Satan, kundi tagasunod tayo ni Kristo. We are not defined by our past mistakes or failures, but by our new life in Him. This fresh identity enables us to approach life with confidence and purpose. As we understand that we are no longer servants of sin, alipin ng kasalanan, we can embrace our new roles as children of God, moving forward with the understanding that He empowers us to live righteously. So, ganon, mga kasembreros. Embrace natin yung kasalanan, yung ating identity, no, pagkatao bilang mga mananampalataya at tagapagsunod ni Kristo, mga kasembreros. Hindi alipin ng kasalanan, not anymore. Kung pa yung ating value, yung ating worth, huwag nating ibase doon sa ating nakaraan, yung mga past mistakes natin, 20 years ago pa yan, 10 years ago pa yan, binabalik-balikan mo pa rin, guilty ka pa rin, so huwag na ganun, mga kasembreros. It's not from God, okay? Yung guilt na yan, nadala-dala mo for how many years, how many months, ay hindi po yan galing sa Panginoon. Magiging depressed at saka anxious ka lang kapag dala-dala mo yan parati. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and new identity, no? Bagong identity bilang mga anak ng Panginoon Diyos, na kapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next time, mga kasembreros, and paalam po.